galing pa sa probinsya ng Basilan. Galing pa ng Basilan. Nandito kami upang ipakita yung aming pakikiisa sa ating panawagan laban dito sa paglapastangan ng mga nasa gobyerno sa kaban ng bayan natin. Kami po sa Muslim Mindanao, hindi namin pwedeng tiisin na tingnan lamang kayo na kahit man lang isa o dalawa sa amin na walang lilipat dito sa Manila. Ako po sa katunayan, bukas mag-isang buwan na ako dito. Yung rally sa EDSA nandoon ako, yung sa 18 Marines kasama ako. In fact, kasama po ako sa UPI kasi. So, anyway, nandito kami upang ipahayag din ng aming saloobin ang aming pakikibaka. Kami sa Muslim Mindanao, dik-dik na kami sa pakikibaka. Hanggang ngayon, nandoon pa rin yung insurgency. Kasi nga, hindi pa rin tinutupad ng gobyerno yung mga promises sa amin. Anong ginagawa sa amin ngayon? Bagkus, mayroon na kaming autonomiya pero pinapakialaman din kami hanggang ngayon. Kaya wala kaming katahimikan doon. So ngayon, meron tayong national issue. Apektado tayo lahat. Kasi kami sa Mindanao, taxpayer din kami. Yung malitang ninakaw nila, pera din namin yun. So therefore may karapatan kami. At para sa inyong kaalaman, hindi ako nag-iisa dito. Marami kami. Marami sa Moro National Liberation Front na nandito sa Manila. Ayan na mga kababayan, marami po sa National Liberation Front or MNLF ang narito na po sa Manila mga kababayan at nakikiisa na po sa mga rally. Panoorin pa po natin si Sir. Handa po sila. In fact, nandyan sila sa paligid natin. Pangalawa, In fact, nandyan daw sila sa paligid natin mga kababayan. ito po'y utos ng nasa itaas. Kapag nagkaroon na ng pang-aapi, hindi na pwedeng manahimik. Sa tingin nyo, hinaapi pa ba tayo ngayon o hindi? Hinaapi na tayo. Sobra-sobra na. Kung sino pang nagsasabi ng totoo, yun pang nakulong. Sobra na! Yung nagnakaw, libre. Naglalaway nga lang. Natulo yung sipon. Diba? Oh. So, sa banal na Quran, Biblia ng aming relihiyon, Islam, sinabi doon, walang pinahihintulutan pag-aaklas, pakikibaka, sa isang kondisyon. Anong kondisyon na yun? Kung nagkaroon na ng pang-aapi. So itong ginawa, pang-aapi na ho ito, kaya hindi namin matiis na hindi makisali dito sa inyo. And for your information, hindi po tayo lang dito sa Manila nagrarally. Sa Jensan may nagrally, sa Davao may nagrally, sa Zamboanga, sa Cotabato, saan-saan. Pero ito namang mga media, ayaw nilang i-cover eh. Ayan mga kababayan, ito po sinasabi ni Sir, ayaw po nila i-cover. Ito pong mga media, ito pong mga rally ng iba't iba nating mga kababayan. Panoorin niyo po ito mga kababayan, no? Ayan, no? Mga nagrarally po nating mga kababayan, nakikiisa po yan sila. No, nakikiisa po yan sila sa mga rally. Hindi nga lang po nakakarating dito sa Maynila yung iba. Pero yung iba po dyan sa Mindanao ay nakikisa po sa mga rally dito nga po sa nagaganap. Oh, ito pa oh. Ayan mga kababayan oh. Ayan po. Ito pong sinasabi ni Sir na marami po nga mga rally ang nagaganap. Oh. Ayan po mga kababayan. Ito pa oh. Ayan oh. Oh. Tanggalan lang natin ang background music, baka may music ito, ano? Pero ayan mga kababayan, ang dami po mga nagrarally. No? Ang dami po mga nagrarally dito po sa ating bansa ngayon, lalo na dyan sa Mindanao. Hindi lang po pinapakita ng mga media, ayon po dito kay Sir, mga kababayan. At ito, no? Ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan, aba, mayroon na naman pong nataranta. Isang sekretary ni BBM, iiska po na mga kababayan, tatakas na. Naku po, ano kaya ito? Mukhang nakakaramdam na mga kababayan, iniiwan na si BBM. At yung bagong witness ngayon ng prosecution, abay, nabuking mga kababayan, mayroon pong isa siya ritong sinabi na nabuking po siya ng madlang people. Panoorin po natin ang buong detalye ng ating video ito mga kababayan dahil marami po kayong mapapanood dito. Ano ho? Bukod pa yan sa mga iba't ibang rally na nagaganap sa ibang bansa no mga kababayan. Ito pong latest ngayon, pinagsama-sama po natin. Okay? So yan, bago po natin mga kababayan tunguhin ang buong detalye, ano po, magpapasalamat po muna ako sa lahat ng mga walang sawang nag-like, nag-share
sa ating mga Dahil sa pagkamalyo ng mali-malitang pera. Dahil sa pagkamalyo ng mali-malitang pera, punyeta. Ito na ang naging bunga ng inyong kasakiman. Itong lugar namin ay hindi na makauwi ang mga tao sapagkat hindi na makatawid sa lakas ng agos. Ang ginawang flood control dito sa lugar namin ay isang pawang ghost project lamang sapagkat ang perang pundo ay kanilang ibinulsa. Dahil sa Sana yung mga tao dyan na nagrereklamo pagka mayroon mga rally, sila sana yung naapektuhan nito para malaman po nila kung bakit po nagrarally tayo. Dahil po ipinaglalaban po natin, pati sila, pati yung kanilang kapakanan, dahil ayan po yung mga baha-baha na yan, no? Wala pong sinisino yan. Sana lang po mga kababayan, yung mga ayaw po lang po makiisa, yung mga galit sa mga nagrarally, at mga ayaw po mapanagot itong flood control corruption na ito, sana sa kanilang bahay lang po sana yung mga baha na yan, mga kababayan. Kaya lang, di naman po pwede kasi minsan, no? Grabe, no? Grabe ito mga kababayan, no? Oh. Dahil sa inyong kasakiman, yan ang post ni Atty. Harry Roque. Ito pa yung kanina naman to. Saan daw itong lugar nito? Walang nakano kung saan lugar ito mga kababayan, no? O ito pa. Ito. Ayon sa post dito, Kong Flores ng Bukidnon, ito ang asikasuhin mo. Hindi yung impeachment kay VP Sara, ka magbisi-bisihan ha. Yung politiko nating inaasahan na makatulong pagdating ng ganitong panahon, abay, doon naging busy sa impeachment kay VP Sara. Si Kong Flores ng Bukidnon, ano na ito, mga nasasakupan mo? Nagtitiis ang sa rumaragasang tubig baha. Saan ka na ba ha? Yan mga kababayan. Dito daw po ito sa Bukidnon. Dito naman ito kay Flores, Congressman Flores daw po ng Bukidnon mga kababayan. So kita nyo po itong mga congressman na ito, mga damuho na ito. Bising-busy sila dyan sa impeachment kay BP Inday, pero dito sa mga kanilang lugar, ayan po. Natapos na. Ito pa. Higit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Higit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba. Kayong mga nagreklamo, ito, nakikita ba ninyo ito? Ha? Kayong mga nagreklamo, nung nagrarally ang Iglesia ni Cristo, naprowisyo daw, mayroon daw silang mga trabaho, pupunta daw sila sa school, pumunta daw sila sa ospital, napupurisyo daw sila, reklamo sila. O, ito, nakikita ba ninyo ito, mga reklamador? Ha? Nakikita, etong problemang ito na nakapurisyo, hindi lang to ngayon. Ngayong paparating na mayroong bagyo o typhoon Inday, no? Hindi lang, mula pa yan noon hanggang ngayon, ilang presidente na ang dumaan. Kasi meron palang budget sa flood control, nagsabwatan ang mga politikong magnanakaw. Nakikita ba ninyo ito? Ha? Bakit sinisisi yung iglesia pag nagrarally? Para singilin, para hanapin, para hindi na magtiis ang mga kababayan natin sa baha. Hindi ninyo ito nakikita? Ang babaw naman ng pag-iisip ninyo. 3 araw lang reklamo na kayo. Ito, taon-taon nararanasan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Hindi lang po dyan sa Maynila, maging sa Cebu o sa ibang mga lalawigan. Hindi nyo yan nakikita? Nagbulag-bulagan na ba kayo? Reklamo ng reklamo kayo? Ang gusto nyo, wag na lang kayong magreklamo. Hayaan na natin yung magnanakaw. Malalaki na yung tiyan ng mga yan. Makikinis sa mga kotes. Masasarap ang pagkain. Pati na yung mga bahay nila malalaki. Tapos yung kababayan natin, nagtitiis sa baha. Hindi nyo yan nakikita? Napaka-ipokrito naman tong mga reklamador na ito. Yan mga kababayan, kita nyo ito, mga flood control na to, no? Ang tindi, Ang tindi po nitong mga flood control na ito, mga kababayan. So, ayan po ang ating nararanasan ngayon. Samantalang ito pong sila BBM na sila dapat ang managot dito. Ayan, nagpapakasarap pa po mga kababayan. Ano ho? Ay nako. Ay nako talaga. Ibang klase itong ating gobyerno na ito. Ituloy na po natin ang MNLF na nandito na po sa Metro Manila mga kababayan.
Salamat po muna sa mga lahat ng nag-like, nag-share sa ating video at mga nag-subscribe sa hindi pa subscribers. Thank you po muli. Tatanawin kong utang na loob yan, wala pong bayad yan. Okay? Salamat na nga tayo, may mga vloggers tayo. Diyan lang lumalabas. Nagrarally din ho sila. Nakikibaka rin yung mga kapatid natin sa Mindanao. So nandito kami upang ipahayag ang aming pakikisa. Hindi po kayo nag-isa na dito sa Manila, na taga Luzon. Hindi po kayo nag-isa. Kasama niyo kami. Kasama niyo kami. So kami sa Muslim Mindanao, bumuboto din kami. Kasama din kami sa mga pumipili. For now, we have about 10 million population namin sa Barm area, sa Bangsamoro Autonomous Region. At meron kaming botante na umaabot ng 2.5 million. Ibig sabihin, may say kami. Hindi kami pwedeng magpabaya lamang. Hindi kami pwedeng manuot lamang. So mga kapatid, kahit ulan, tiniis natin. Bakit? Dahil mahal natin ang bansa natin. Kami, wala akong naglibre sa amin dito. Wala. Ticket namin kami ang sarili. Kusa namin. Bahay dito kung saan kami natutulog. Kusa ho namin yan. Voluntaryo kasi masarap manindigan kung tayo ay nasa katotohanan. Tama. Diba? Ang sarap magpaulan kasi alam natin ito ay biyaya, ito galing sa Diyos. Mantakin nyo, ang isang taga-Basilan, makita nyo ngayon nandito sa entablado, magkaharap tayo. Diba? Hindi nyo akalain na may gwapo galing Basilan. Hindi na ako nahiya sabihin yun eh. Ilang minuto na lang. Okay na ba? Okay ha? So, ito, huwag yung isipin na kayo lang dito sa Luzon nagmamalasakit sa ating bayan. Kasama niyo ho kami. Lalo na yung organisasyon namin, nakibaka kami mula 1968. Armed group po ito ha, yung Moro National Liberation Front. In fact, ako po ay kombatan po ako. Nagpalabas ho kami ng video sa isang kampo namin nung nakarang araw. Sinabayan ho namin yung rally din dito sa liwasan ng ating mga kapatiran. O, kita nyo mga kababayan, di ba naalala ninyo may nireaksyonan tayong video noon na may mga naka-uniform po na mga MNLF at nagsalita sila? Sila pala yun mga kababayan. O, talagang nandito na nga sa Metro Manila ang MNLF. Kaya bangag, naku po. Huwag kang luloko-loko dahil nandito po sa Metro Manila ang mga MNLF. Kumbatan daw po sila mga kababayan ha. Ayun naman po yung sa narinig natin. Sa Iglesia ni Cristo. Sinabayan ho namin yun. Kung viral, Pakibilis lang, please. Ang commander namin nagsalita na kung ayaw naman manindigan nitong AFP natin, ayaw manindigan nitong mga kapulisan natin, mayroon kayong mga kapatid na mayroong hawak na sandata na pwede rin manindigan para sa inyo. Kami po yun. Wow! Ayan na mga kababayan, pwede daw manindigan sila sa grupo nila sa MNLF. Kung ayaw po ng AFP, sila ang maninindigan para sa taong bayan. Grabe, palakpakan natin mga kababayan. Ito na po talaga. Kami po yun. So ako, sa Moro National Liberation Front, pangatlong henerasyon na po ako. So kami, wala na kayong alalahanin sa amin, bagamat may hawak kami na baril, pero we are already partners for peace ng ating bansa kasi po mayroon na kaming pinirmahan peace agreement which is the 1996 final peace agreement. Kasama na ninyo kami. So ngayon, hindi namin matiis na nagpapaulan kayo dito. Hindi man lang kami maambunan, hindi man lang kami maulanan. Sapagkat alam namin, bilang isang Muslim, lahat ng ito ay mayroon pong gantimpala sa ating may kapal. Hindi ito masasayang. Itong ginagawa natin, mula nung last year pa tayo, di ba? Alam niyo, yung rally sa White Plains, nandun din ako, nagsalita rin ako doon. Isa rin po ako sa mga speaker. So hindi po ito masasayang. At alam ng Diyos kung kailan ang tamang panahon para sa atin. Huwag ho tayo mawalan ng pag-asa. Sabi natin, parang malapit ng 28 Makati. Pagpahinga na siguro tayo. No! Malay mo bukas, nanalo na tayo. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Alam ko, taga Luzon, marunong na rin magtakbir eh. Pero Allahu Akbar, ang ibig sabihin niya, the God is the greatest. Allah is the greatest. Maraming salamat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi sa atin. Maraming salamat! Ayan mga kababayan, maraming salamat sa iyo, sir. Grabe, nakakakilabot po ang speech ng isang MNLF combatant. Nandito na daw po pala sila sa Metro Manila at nakahanda po silang tulungan ang taong bayan kung ano mo pong mangyari. Kung ayaw po ng AFP, sila po ang tutulong mga kababayan. Pero wag po tayo mag-alala kasi po sila, mayroon na po silang pinirmahan na peace agreement dito po sa ating government. Bagamat sila ay mga armado pa rin hanggang kababayan. Nakita nyo naman, di ba? Yung kanilang post nung nakaraan, atin po ditong isinir sa inyo, na-reaksyonan natin, di ba mga kababayan? So, ayan na. Ayan na nga mga kababayan, ito pong ating mga MNLF ay hindi po pababayaan si Vice President Inday Sara Duterte, mga kababayan. Ngayon pa mga kababayan, natingnan nyo ha,
tingnan nyo, mayroon na isang kanilang kasamahan na taranta na yata mga kababayan ay nag-resign na po. O tatakas na kaya ito? O panoorin natin ang balita. Nagbitiw na po sa pwesto si Health Secretary Ted Herbosa. At para sa detalye, Teka mga kababayan, Ted Herbosa, Health Secretary, di ba sa DOH? Hoy, PhilHealth, kumusta na kaya ang PhilHealth? Nakakaamoy na kaya ito sa PhilHealth mga kababayan? Ay sa uli na ba nila? O kinuha pa rin nila, ninakaw pa rin nila ang pinambayad sa PhilHealth, yung 60 billion na pinasasauli ng Supreme Court? live wala sa Malacanang, may express report si Maricel Halili. Mase, ano daw ang dahilan at may iba pa bang pahayag si Secretary Herbosa? Ruth, isa lang yung ibinigay na dahilan ng Malacanang sa pagbibitiw bilang kalihim ng Department of Health nitong si dating Secretary Ted Herbosa, at yan daw ay para matutukan ang kanyang kalusugan. Tinanong kanina si Palace Press Officer Claire Castro kung napag-usapan ba o naikonsidera ba yung tungkol dun sa mga graft issues na ibinabato laban dito kay Secretary Ted Herbosa. Pero ang sabi ni Jose Castro, hindi yan nabanggit, hindi napag-usapan ang tungkol dyan. Ang napag-usapan lang ay yung tungkol sa health condition ni Secretary Herbosa, at tinanggap naman daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng DOH. Katunayan, kanina inanunsyo na nga rin ni Jose Claire Castro ang pagkakatalaga kay Jose Pujalte bilang bagong kalihim ng Department of Health. Etong si bagong Secretary Pujalte ay nagtapos ng medisina sa University of the Philippines at nag-earn ng kanyang master's degree sa Ateneo School of Business. At minsan na nga rin daw siyang nagtrabaho sa Department of Health taong 1991. Nagtapos siya ng kanyang residency sa Orthopedic Center, and since 2014, nagtrabaho na siya bilang Medical Center Chief diyan pa rin sa Philippine Orthopedic Center. Pero alam mo, Ruth, kasabay nga nitong pagkakatalaga kay Secretary Pujalte ay itinalaga rin etong si dating Budget Secretary Amina Pangandaban bilang Chief at CEO ng Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines. Isa itong GOCC. Pero syempre, ang tanong dyan, ibig bang sabihin nito ay parang inabsuelto na rin ng Marcos administration si dating Budget Secretary Amina Pangandaban? Matatandaan kasi natin na umalis siya sa DBM kasagsagan ng usapin tungkol doon sa questionableng national budget, kung saan naipasa ito na siya yung kalihim ng DBM, and of course nariyan din yung issue ng flood control project. Pero ang sabi dyan ni Jose Castro, wala silang nakikitang masama sa pagtalaga ng isang taong tingin ng Pangulo ay makakatulong sa pamahalaan, at kung meron naman daw mga ebidensya laban dito kay Secretary Pangandaban, bukas naman daw ang pamahalaan sa investigasyon. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Jose Claire Castro. Ayan mga kababayan, mukhang inaabsuelto na si Amina Pangandaban. Isa po ito sa mga binanggit ni Saldico mga kababayan. Dahil mukhang itinalaga na naman ito sa GOCC office mga kababayan. Isa pong government-owned office. Grabe, ito talaga si Bangag. Mga kababayan, kunyari pagre-resignin, kunyari tatanggalin, pero ililipat lang din pala at mapupunta din sa iba ring mga posisyon. Ang tindi mga kababayan, So ngayon, ito po, talagang wala tayong maasahan dito sa Marcos administration. Kaya lang ang tanong, ang reason, ano ang reason ni Herbosa kung bakit siya umalis? Ang sabi, tungkol na naman daw sa kalusugan mga kababayan. Ganito ang nangyari yan kay Bunuan, di ba? Health din ang reason kung bakit nag-resign, pero hindi pa rin tinanggal. Ito si Marcos, minsan hindi tinatanggal or kaya tinatanggal. Basta, ang gulo, di ba? Pero ibinabalik din naman, pero hindi rin pinapakawalan agad-agad mga kababayan, kasi alam na, 'di ba? May alam mahirap na, 'di ba, mga kababayan. Kaya ngayon, wala tayong maasahan dito. Si BP Inday lang talaga ang maasahan natin pag naging presidente si BP Inday. Hindi po pwede, hindi maaaring walang managot dito mga kababayan. Pero ngayon, tingnan muna natin, mayroon na pong nananagot, kumbaga itong isang ito ay medyo umi-escape muna, ha? Medyo iniiwan niya na si Ngagba mga kababayan. Tingnan natin kung sino-sino pa ang iiwan dito kay Ngagba. Okay? Okay mga kababayan, puntahan natin itong latest kanina. Itong prosecution witness, inaming walang na-establish na validated info sa umano'y banta kay BP Sara. Mukhang nabuking po ito mga kababayan, parang same po sila nung nakaraang unang witness. Panoorin po muna natin itong witness na ito na napaamin po ng prosecution na booking. Yung tanong ko po kasi ay nakatukoy dun sa
taong nakausap o sinasabing na kontrata ni Vice President Sara Duterte para patayin yung Presidente, First Lady at former Speaker. So tinuloy niyo po ba yung investigasyon para mahanap ang taong ito? Well, aside from the fact, Your Honor, na nag-issue kami ng subpoena sa Vice President para makakuha ng information, kasi we need a validated information, we need a confirmed information. Nung inissuean namin ng subpoena yung mga media personalities, bawat isa sa kanila na nag-appear, tinanong din po namin, nandun ka ba nung sinabi ito ng Vice Presidente? Hindi ko po tinatanong kung sinabi ba ito o hindi. Dahil may witness rin po tayo nung nakaraang linggo na nasabi nga ito at napanood naman ho natin ito lahat. Ang tanong ko, tinuloy niyo ba yung investigasyon para matukoy ang taong ito? Nagtanong kami, Your Honor. We tried to elicit information both from those people who have personal knowledge during the online press conference. Unfortunately, wala ako kaming ma-establish na validated information na confirmed. So, in fact, hanggang ngayon, nag-aantay po kami. Hindi ho katulad dito sa nangyari, may apparent commission of the crime dahil nandiyan yung video eh. So ang ibig niyo pong sabihin, bilang NBI, hindi niyo nahanap yung taong ito, pero literal niyo itong, sabi niyo, literal itong pag-assess niyo dun sa statement dahil ito mismo yung nasabi ng Vice President. Well, Your Honor, if the second highest official of the land sinabi yan, it's hindi ho biro yan. Medyo mabigat ho yan at yung pagkasabi pa niya na may kasamang galit at mga pagmumura. So we took it very serious, Your Honor. Alright, I have a question for the defense. Sa lahat ng mga sagot ninyo, Attorney Venluan, parang hindi ko nakita na tinanggi ng inyong kliyente o ng depensa na may nakausap ang Vice Presidente na tao para gawin yung mga bagay na ito. Tama ba? Wala ito sa mga sagot ninyo? We deny that, Your Honor. You deny? That is not accurate, Your Honor, and we will present evidence or counter evidence to prove Okay, that. so let me clarify. Sa lahat ng sagot ninyo so far, hindi pa nyo tinatanggi ito, pero in your time presenting evidence, you will deny that there was a person contracted by the Vice President. Your Honor, to clarify, I don't understand, Your Honor, when we were asked, but... in your because answer, you have an answer. There is an impeachment we complaint. denied it, Your Honor. We denied it in our answer, which we filed before the Senate Impeachment Court. You denied it in your answer? Correct, Your Honor. If I remember correctly, ang nabanggit doon ay freedom of expression. Was there an exact statement there na hindi totoo na meron ngang kinontrata ang o kinausap ang Vice Presidente para gawin ito? We maintain our position that we denied it, Your Honor. Okay. It is there in our answer. Mr. President, I don't want to take up time, but I do want to check the official records and look for this because I don't remember seeing that in any of your answers, Mr. Your Honor, all allegations were denied. It's a general denial, a blanket denial. There were, that was the general denial and there were also specific denials. Okay, we'll take a look, Mr. Presiding Officer. Hanapin natin to with, and if I may come back to this once we take a look at the records, Mr. Presiding Officer. The gentleman may do so at the appropriate time. With the permission of Senator Judge Erwin Tulfo, since nakatayo na po si Senator Judge Ejercito, ang papaunahin ko nang bumuna siya. Senator Judge Tulfo, rather Ejercito is recognized. You have 2 minutes, sir. Thank you, Mr. Presiding Officer. Tanong ko lang, no, just to clarify, may we know if the NBI has the authority to issue subpoena against impeachable officials? Kasi kanina po, no, sa mga pinisend kanina, subpoena po ang inyong pinadala sa Vice President instead of a mere invitation. Yun lang po, clarify ko lang po. Yes, Your Honor. Under Republic Act 10867, the NBI has authority to issue subpoena. And as a matter of fact, the case involving the Vice President falls under Section 5, Paragraph G, which the NBI has primary jurisdiction to undertake investigation, Your Honor. Likewise, for the information may we know what constitutes a grave threat that will prompt the NBI to conduct an investigation as compared to a light threat? No? What are the elements that are
needed to be present to be considered a grave threat? Well, for grave threat, Your Honor, if kung naalala ko siya, if a person threatens another person with the infliction upon the latter's person, property, or honor, or that of the latter's family, with a wrong or with any wrong amounting to a crime, if that threat is with condition or without condition, or with involved with monetary consideration, yun po, Your Honor, yung kabuuan nung sa grave So threat. yung grave threat po, may condition? Or wala condition? The crime of May grave clarify threat, Your Honor, can be committed with or without condition. With based or on the without law, Your Honor. condition? Yeah. So as an investigator, have you ever investigated and filed a complaint for grave threats apart from this one? Again, Your Honor? As an investigator, have you filed any case or investigated and filed a case for grave threats against anyone aside from this, excluding this one? I think nag-start po kasi ako as counter-terrorism and then organized crime group and then cybercrime. Wala akong maalala, Your Honor, kundi ito lang. I mean, insofar as my being in the NBI is concerned, Your Honor. So ito lamang yung ito pala yung kaso na naimbestigahan nyo concerning grave threats, you know? I think yung iba, may mga naimbestigahan, Your Honor. Pero again, sabi ko, yung sa sarili ko po, yung experience ko from counter-terrorism hanggang sa organized transnational crime group, hanggang sa cybercrime division, ang naalala ko lang, Your Honor, kasi matagal na ho yun kung ano yung nasa record. I think itong grave threats na to is pag hindi first time, doon ko lang na-experience. Gaano katagal ho kayong parte nitong cybercrime division bago kayo nalipat? Since 2018, Your Honor, nagsimula ako bilang investigation agent. And then 2022, I was designated as Chief of the Digital Forensic Laboratory Division. And in 2023, designated as Chief of the Cybercrime Division, sir. So more than 5 years kayong nandito sa Cybercrime Division ng NBI? Opo. That's all, Mr. Presiding Officer. Thank you. Thank you, Senator Judge Ejercito. Senator Judge Tulfo Erwin is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Thank you, Mr. President, or Presiding Officer. I'd like to direct my clarificatory question to the witness on the stand, Mr. Presiding Officer. Attorney Jeremy Lontok. Opo, Your Honor. What findings, if any, convince the NBI the motive of the respondent to kill the President and 2 other people? Meron po bang kayong nakitang motibo? Kasi maaari pong sabihin lang nung isang tao sa sobrang galit niya, na pag-usapan na po kanina yan, di ba? Spur of the moment. Pero did you find any motive? Bakit niya po gagawing patayin ang Pangulo? Yes, Your Honor. As I've said before, when we take into consideration all the facts and circumstances surrounding that issue, nagkaroon ng hindi magandang relasyon yung dalawa, and then nagbato na ang Vice Presidente ng mga salitang mabibigat laban sa Presidente. Pinapakita doon sa October 18 na toxic na nga yung relationship nila. Galit na galit si Sara dahil sinasabi ng Vice Presidente is politically motivated yung pag-attack sa kanya. And then at the same time, pinagtutulungan siya ng buong gobyerno. So, then the-trigger ho yun, if my memory serves me right, nung incident nangyari noong 23 November 2024. So parang
nagpatong-patong na ho siya, convolution ng iba't ibang issue. So nakita ho namin talagang galit ang Vice Presidente sa Presidente. Okay. So you saw that the Vice President is very angry, right? Galit po siya. Did the investigation uncover any evidence, if there's any, that the respondent had taken steps to carry out these threats or these statements that she made in public, on online? Did you have or did you cover any evidence? Your Honor, insofar as the Cybercrime Division is concerned, we focuses on the investigation on the alleged grave threats and inciting to sedition. Ngayon, pagdating doon ng whether or not meron na-execute na o may inutusan, I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung aming director kasi sa kanya po yung pool ng information. But at the same time, yung jurisdiction na yan, nasa intelligence service po namin. Kami ho nasa investigation service. So, insofar as the NBI, Cybercrime Division is concerned, at that time, nakafocus ho kami sa grave threat and inciting to sedition. But insofar as whether meron na bang in-engage ang Vice Presidente, jurisdiction ho yan ng aming intelligence service at maybe ang makakasagot niyan yung aming director kasi siya po yung recipient ng full of information from different divisions and regions. You mean inciting to sedition will be answered by the director, is that correct? Kasi parang hindi po natalakay kanina yung inciting to sedition. Is it? Well, Your Honor, the inciting to sedition, in our investigation, we were able to establish that those utterances from 18 October 2024, November 23, 2024, and other facts and circumstances, even the November 26, 2024, we believed that those utterances have a tendency, Your Honor, to stir up the people, to go against the government, have tendency to disturb the public peace of the community, the peace of the community, and have tendency to undermine public safety and public order. And I think that's elements of the inciting to sedition, Your Honor. I have last two questions, Mr. Presiding Officer. So you're saying they're intertwined, killing the president and then inciting the people to revolt against the government. They're intertwined. Is that what you're saying? Based on our findings, Your Honor. Based on your findings. And what could be the motive of the Vice President inciting people to sedition, to revolt against the government, when in fact she will be the next President of the Republic? She's been saying, and everybody knows, and she's been claiming. Why do you think? I mean, did you look deeper? Why incite to sedition? I mean, when in fact you're the Vice President. Usually, in our country, Mr. Witness, the Vice President would run for presidency. What could be the motive? Well, Your Honor, what we have established is the fact that the relationship between the two were already hostile. And what we established is the fact that the Vice President has committed great threats and inciting to sedition. Yun ho yung focus namin, Your Honor. Insofar as yung mas malalim pa na motibo, wala akong personal knowledge. All right. Well, I'm running out of time. Can you identify the strongest piece of evidence which you relied in deciding to file these cases before the Department of Justice? And what is the status of this case, Mr. Witness? Well, Your Honor, the pieces of evidence that we attached or we incorporated in our investigation is sufficient and has satisfied the requirements of the quantum of evidence required, which is prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. And the fact, Your Honor, that the Department of Justice has issued certification stating that your referral, your transmittal, has complied all the elements of the crime charge and therefore good for preliminary investigation.
What is the status of the case, Mr. Witness? It's ongoing, Your Honor. If kung tama ang naalala ko. It's ongoing, Your Honor. One very, very quick question, Mr. Kindly Presiding wind Officer. up, Senator Judge. Do you think at this point you have an airtight case against the respondent? I believe so. Yes, Your Honor. Otherwise, the Department of Justice would not issue a certification stating to the effect na kumpleto ang elements namin, na nakuha namin yung requirement, at ready na siya for preliminary investigation. Thank you, Mr. Witness. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator. Pinilit lang talaga nila ito mga kababayan. Obvious na obvious, ano? Sobrang pagka-pilit na pilit talaga itong pag-i-impeach dito or pag-sasampa nila ng kaso kay BP Inday Sara. Bagay, po tayo bago dyan kasi nga itong Senator Marcolita, diba? Ang mga sangkot sa flood control na dinilibera ng mali-malitang pera, no? Hindi pa nakukulong. Senator Marcolita at saka si Senator si Congressman Mike Defensor na nagbigay lang naman bilang kaibigan, sila tuloy ang mga nakulong. Sabi, ang lupit, ang tindi itong Marcos administration. Pero pagdating sa kanila mga kababayan, pagkalaban nila, katulad ni Bibi Sara, airtight ka agad yung kaso niyan. Airtight sa mong mata. Anong airtight? Conditional nga, inamin na nga yan ng isang witness eh. Di ba? So ito mga kababayan, tinan nyo, ayon nga dito sa title, prosecution witness, inaming walang na-establish na validated info sa umano'y banta ni VP Sara. Tanyo? Ito, walang na-establish sa validated info. Ang yung isa naman mga kababayan, hindi nila nakuha yung raw. Katunayan nga mga kababayan, sinapchap nila yung video dito, di ba? Wala eh. Pinalabas lang nila, chap-chap eh. Hindi buong video eh. Di ba mga kababayan? Hindi buong video ni VP Sara ang pinalabas dito sa Senado kanina. Kaya wala po ito, wala po tayong nakikita dito kasi hindi nila binuo mga kababayan. Obvious na obvious po ano ho. Obvious na talagang ibig lang nilang pasamain itong si Vice President Sara Duterte. Oo mga kababayan. O, tingnan nyo ito, yung kanilang nung panahon nila. O, tingnan nyo ha. Lalarga na kami sana. Pero sabi ni Presidente, Speaker, hali kayo. At tinuro pa niya, at si Jinky, hali kayo. Nag-meeting po kami. At sa puno lang po, sa madaling silta, tuwang-tuwa ang ating mahal na Presidente. Ay, Madam Jinky Luistro. Tuwa ay Madam Jinky At Luistro, kaya pala. napakaganda ang ginagawa niya sa Kongreso. Oy, kasama ba dyan yung pag-impeach niya kay BP Inday Sara? Kaya naglaway ng laway? Kaya naman pala mga kababayan, tuwan-tuwa si Presidente Marcos. At siguro naman, hindi ako magkakamali kung anong mensahe ng ating Presidente para sa iyo. Dapat ihalal mo uli si Congressman Jinky Luistro para sa Kongreso! Larga! Larga! Kaya pala mga kababayan, tong video na ito, yung ibang portion, ito yung nagyabang dito itong si Luistro. Dahil kay Speaker, kaya may AX dahil kay Speaker. Kaya may AKAP dahil kay Speaker. Kaya may tupad dahil kay Speaker. Kaya may baha dahil kay Speaker. Ang tanong ngayon, kaya may impeachment dahil kay kanino? Kay BBM. Kasi sabi niya, tuwan-tuwa daw si BBM sa kanyang pinagagawa dyan sa Congress eh. Yun pala yun mga kababayan, ang totoong kwento dito. Ayan, yung video na yan, yan yun, nagbulahan silang dalawa. Kaya naman pala, kung makabula siya kay Martin, oo, ganun na pala. Kasi nga, sobra pala siyang nabula din ni Martin. Mga kababayan. Ayan ninyo. Araw din ito, matatapos din eh. Ito nga, mga kababayan, meron po tayong nakitang post dito ni Senator Robin. Sabi dito ni Senator Robin, mga kababayan, ito, magugulat kayo dito dahil ang dami pong mga nag-ano kay Senator Robin mga kababayan, no? Itong post na Senator Robin mga kababayan ay nirepost ito ng Bilyonaryo News Channel. No? Basahin ko lang muna ang kanilang caption na Bilyonaryo News Channel 5 hours ago. Saan ba dinala ng kahambugan ninyo ang Pilipinas? Si Senator Robin Padilla talked to social media to criticize what he called the country's educated elite, accusing them of contributing to poverty.
flooding and political corruption while benefiting alongside oligarchs. Ayan, naniniwala ba kayo dito mga kababayan? Nariltok sila dito ni Senator Robin Padilla. Sabi ni Senator Robin Padilla sa kanyang post, puro credential at taas ng pinag-aralan ang argumento ng mga hambog. Kita nyo? Tama, di ba? So, swak na swak. Saan ba nilala ng kahamugan niyo ang Pilipinas? Sa sobrang taas ng pinag-aralan nyo, lumubog na tayo sa kahirapan, baha, utang at maruming politika, kaya ang nagsiyaman ay kayo at ang mga amo ninyong oligarko. Mga matatalinong matching, may araw din kayo kay Tarzan. Nako po, paktay ka diha. May araw din mga kababayan, ito mga matatalinong matching dito kay Tarzan, sabi ni Senator Robin Padilla. Sino kaya si Tarzan, ano? May araw din kayo, sabi ni Senator Robin. Huwag kayong mag-alala, malapit-lapit na, malapit-lapit na mga kababayan, malapit-lapit ng ang araw nitong mga matatalinong matching. Ang daming mga matching dyan mga kababayan eh. Dyan lang sa Senado may mga matching dyan, di ba? Pantay kayo. Malapit-lapit na yan. Malapit-lapit na yung araw ng mga matatalinong matching. Tingnan natin mga kababayan. Parating na po yan. Ano ho? So ano ibig sabihin dito ni Senator Robin? Totoo. Tama ang sinasabi ni Senator Robin dito mga kababayan. Ako nga no? Ako kung ako yung magiging presidensyable or ako yung nakakaharap sa debate, simple lang talaga yung tanong ko eh. Di ba? Simple lang ang tanong ko except lang kay Tatay Digong. Except lang kay Tatay Digong. Simple lang ang tanong ko. Ang mga presidensyable or yung mga lumalaban sa pagka-presidente, sasabihin nila, graduate sila ganito, graduate sila Harvard, graduate sila kung saan-saan, ng mga matataas na pinag-aralan, kung anong kanilang mga nakuhang credential, mga summa cum laude, di ba? Kung ano-ano mga kababayan. Nanggali ang lulo nila, presidente, ang lulo nila matalino, kung ano-ano, di ba? Napakahusay. Simple lang ang tanong ko. Pues, yan ka pala galing. Kung talagang totoo yan, bakit ang Pilipinas third world country pa rin hanggang? Diba? Matatalino pa lang lulo mo. Graduate ka pala sa ganito. Pero nasaan ang Pilipinas? Third world country pa rin. Hindi pa rin tayo nakakaalis. Sobrang kahirapan. Ang layo pa rin ng gap sa atin sa mga oligarko at sa mga malayo. Langit at lupa talagang diferensya sa atin. No? Ganong kataas, hindi natin maabot. Bakit? Kasi nga po mga kababayan, mayroon po tayo mga sobrang tatalino na mga tao, na itong mga politikong ito, mga tao, mga politiko, ito yung mga nakikipagsabwatan sa mga walang ibang ginawa. Ang gusto lang ng oligarko, magpayaman ng magpayaman, akutin nila lahat ng kayamanan sa mundo para sila lang ang tanghalin mayaman, tapos may iwan yung mga tao na talagang naghihikaw sa gutom, naghihikaw sa kahirapan, para hindi sila maabutan, para hindi sila makapantay. Ganun po ang nangyayari sa ating bansa. Yan po ang history sa ating bansa. Liban lang kay Tatay Digong, munti-unti na sana noon, kung si BP Inday sana ang presidente, nagtuloy-tuloy na sana. Tingnan nyo ngayon, wala pa si BBM nagawang proyekto, samantalang si Tatay Digong hanggang ngayon ang kanyang mga proyekto. O sabihin na lang sana natin, tinuloy-tuloy niya. Di sana mayroon ng mga tapos ngayon, tama hindi? Wala kang nakikitang tapos. Yung bullet train ba yun? Yung sa ilalim? Subway. Di ba pinatigil yun? Yung papuntang Subic, galing Divisoria, asan na? Hanggang Malulus lang. Di ba? Huwag mo sabihin, pinatapos mo dahil sa panahon pa ni PRRD yan. Dapat kung pinatapos mo, tapos sana yan hanggang Subic. Ang dami po niyang in-stop. Yung train sa Mindanao, na sana magkikater po yan ng napakahabang travel, land travel via train, di ba? Wala eh. Ganito po ang nangyayari sa ating bansa kasi nga po, mayroon po tayong mga hambog na mga politiko, hambog na mga suporter, at syempre, may mga gahaman na oligarko. Kaya ngayon, sila yung nagsisiyaman at saan tayo dinala? Ang bansa ng Pilipinas nalubog sa kahirapan, baha, utang at maruming.
may araw din kayo, mga matatalinong matching. May araw din kayo. San? Yan ang sinabi ni Senator Bing Padilla. Ano po ang inyong masasabi, mga kababayan? Alam nyo, nainggit kasi sila kay Senator Ruben. Sa lahat kasi mga kababayan, nakuha kasi ng Senator Ruben yung yung point doon sa raw video. Ako, nakakabilib nga yun si Senator Ruben lang nakagawa noon nasaan yung mga abogado dyan? Lalo na doon sa kabila, di ba? Hindi nila alam yun. Alam nyo, napakahalaga nito mga kababayan kasi nga, kahit ano pa ang i-presenta nilang mga video dyan, hindi pa rin nila hawak yung original na raw video. At kung magko-complain, igigiit po ng kampo ni BP Inday Sara, wala pong magagawa yung kopya nila. Kasi copy lang po yun. Andito po hawak ni BP Inday Sara ang original natin. Okay? Yan mga kababayan. Comment nyo na po sa baba kung ano pong inyong masasabi patungkol po sa videong ito. Maraming salamat sa mga nakaabot dito sa bandang dulo ng video. Tatanungin kong malaking utang na loob sa inyo kung magsusubscribe pa kayo at isi-share nyo pa ito. Wala naman po itong mga kababayan, bayan. At syempre, supportan nyo na rin siguro mga kababayan itong aking FB page. Ito, 1,700 na. Yung bagong FB page kasi yung una kong FB page, ninakaw man mga kababayan. Diba? Nang kumikita na, ninakaw na. Nang wala pang kita, wala pang nakialam. Ayan po mga kababayan. Ito po ang aking FB page. 1,700. Baka naman, i-follow nyo lang po ito mga kababayan. Wala rin pong bayan dyan. Follow nyo lang po. Para mas dumami pa po tayo. Ito kasi, ito yung mga maliliit lang na mga biglaang reaction ko mga kababayan. Magbibigay ka agad tayo ng reaksyon paki-follow nyo na lang yan mga kababayan. At yung iba pang mga hindi na natin agad dito na ilagay sa YouTube, puntahan nyo po dito. Or i-follow nyo po dito. Kasi minsan, nandito yung mga maliliit lang na clips na inyong gustong makita. Okay? Ayan po, maraming salamat muli sa inyong mga kababayan sa mga nakarating dito sa dulo ng video ito at magpa-follow ng ating FB page. Tatanawin natin ng utang na loob sa inyo yan. Maraming salamat muli. Magkita tayo sa sunod na channel. Bye-bye po.